Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Sa kabila ng missile strike ng Iran, mga Pilipino sa Qatar ligtas ayon sa Philippine Embassy. Balitang Bayan. Agarang pamamahagi ng fuel subsidy, pinag-utos na ng DOTR bilang tugon sa big-time oil price increase. Balitang Bayan. Mga grupong nananawagang suspindihin naman ang excise tax sa langis na dagdagan pa. Balitang Bayan. Pagpapataw ng mas mataas na delivery charge sa mga ibinabiyahing produkto, lalo yung mga imported, ikinakasana ng mga truckers. Balitang Bayan. Balita naman sa Ibayong Dagat, nakadisplay na painting sa isang gallery sa Florence, Italy, nasira ng turistang nagse-selfie. Balitang Bayan. Sa sports, bagong velodrome sa Tagaytay target gawing venue para sa 2026 Asian Cycling Federation Championships. Balitang Bayan. At sa showbiz, tambalang Chares, pasok na sa Big Four ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Sa pong mainit na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo, ngayon pong araw na ito ng Martes na ngayon po ay 24 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Kayo po ay nakatutok pa rin, nanonood at nakikinig sa pamagitan ng impilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ini po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Bago tayo magtungo sa detalye po ng mga tumatambay na balita, alamin po muna natin kung uulan ba ng malakas ulit. Ngayon pong araw po na ito ng Martes mula po sa weather report na ihatid ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw may LPA na naman na binabantayan na nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 365 kilometers sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales. Samantala, southwest monsoon naman o habagat nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Maaari po ito magdala ng mga pag-ulan. Para naman sa ating TC threat potential, si Sepat na binabantayan po kahapon, nakalayo-layo naman na medyo nilubayan na tayo at wala na rin pong direct effect
sa bansa. Pero TCLV-1 po merong maaaring mabuo sa may eastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain na may mababa namang tsansa na maging isang tropical cyclone. Para naman sa ating 3-day weather, Baguio City, asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat for 3 days straight from Wednesday to Friday with 17 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City naman po, asahan ng mga pag-ulan na may kasamang thunderstorms on Wednesday and Thursday, pero pagkulog at pagkidlat po na wala ng kasamang ulan on Friday. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Naga City, puro po pag-ulan sadly for 3 days straight na may kasamang thunderstorms ang maaaring asahan from Wednesday to Friday with 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang araw po ay sumikat kaninang 5:29 AM at asahan po ang paglubog nito mamayang 6:28 PM. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa oras na 8 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali, sa detalye nga po ng mga balita, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Doha na walang Pilipinong nasaktan o nasawi sa Qatar matapos ang missile strikes ng Iran sa Al Udeid Air Base na pinakamalaking US military base sa Middle East. Ayon sa embahada, tiniyak sa kanila ng Qatari government na handa nitong tugunan ang anumang mga banta sa seguridad sa kanilang bansa at ng mga naninirahan dito. Batay sa datos ng Philippine Embassy, aabot sa 247,000 Pinoy. Marami-rami po yan ang naninirahan at nagtatrabaho sa Qatar na karamihay matatagpuan sa kabisera na Doha. Bago pa man ang pag-atake ng Iran sa Al Udeid, inalerto na ng US Embassy sa Qatar ang mga American nationals at pinayuhang magtago sa mga shelter o sa mga ligtas na lugar bilang pag-iingat. Ang pag-atake sa Qatar ay ganti ng Iran sa pambobomba ng US sa 3 nilang nuclear facilities. Balitang Bayan. Ibinunyag naman ni US President Donald Trump ang anyay complete at total ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil dito, tiwala si Trump na tuluyan ng matatapos ang 12 araw na bakbakan dahil na rin sa stamina at courage at intelligence kapwa ng Iran at Israel. Magandaan niyang pagkakataon ng tigil putukan para maayos at maplansya ng dalawang bansa ang kani-kanilang hindi pagkakaunawaan para sa tuluyang pagkakaroon ng kapayapaan. Una nang hinimok ng Pangulo ng Estados Unidos ang Israel na isulong pa rin ang kapayapaan matapos baliwalain ang pag-atake ng Iran sa US Air Base sa Qatar. Balitang Bayan. Itinanggi naman ni Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi na may kasunduan na silang tigil putukan sa Israel. Taliwas ito sa pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang Iran at Israel para sa ceasefire. Gayunman nilinaw ni Araghchi na wala silang intensyong ipagpatuloy ang kanilang military operations kung titigil na ang Israel sa pag-atake. Una nang ipinawagan ng mga karatig bansa sa Middle East maging sa Asia tulad ng Pilipinas ang pagkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel sa pangambang magdudulot ito ng mas malaking problema lalo yung kanilang hidwaan. Balitang Bayan. Nakakapa naman ang mga senador sa kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan sa harap ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran kahit po merong inanunsyong ceasefire. Kasunod na rin ito ng pag-atake ng Amerika sa mga nuclear facilities ng Iran kamakailan. Naniniwala sina Senador Amy Marcos, Jingoy Estrada, Joel Villanueva at Senator-elect Panfilo Lacson na may malaking epekto ang nagpapatuloy na girian ng dalawang bansa. Ayon kay Senator Marcos, pinangangabahan nila ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ayan na nga, tumaas na dahil may mabigat na implikasyon ito sa ekonomiya lalo na sa sektor ng agrikultura, transportasyon at manufacturing. Iginit naman ni Estrada na diplomasya ang dapat pairalin ng Israel at Iran sa pagresolba sa mga hidwaan
at hindi karahasan ang sagot. Nanawagan naman si Villanueva na dapat bumuo ng plano ang mga economic managers ng gobyerno upang maibsan ang negatibong epekto ng bakbakan sa Middle East. Samantala, nababahala rin si Lacson. Posibleng maging mitya ng pinangangambahang ikatlong digmaang pandaigdig ang pambobomba ng Amerika sa Iran. Balitang Bayan! Inihahanda na ng pamahalaan at actually kasado na po ang pagpapatupad ng fuel subsidy program sa gitna nga ng malakiang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na sinimulan pong ipatupad ngayon pong araw. Bunsod na rin po ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Transportation Assistant Secretary at Spokesman Mon Ilagan, ilalabas na ang listahan ng qualified beneficiary sa oras na matapos ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maging ng Department of Information and Communications Technology. Ipadadala naman ang nasabing listahan sa mga regional director para sa verification at certification. Binigyan na rin anya ng Department of Energy ang DOTR ng sertifikasyon upang gamitin ang 2.5 billion pesos na pondo mula sa 2025 budget para sa programa. Kasama sa mga makatatanggap ng fuel subsidies, ang mga PUV drivers at kanilang mga operators, kabilang yung mga gumagamit po ng traditional jeeps, UV Express, bus at tricycle, gayon din po yung mga delivery riders at yung mga hindi po nakapagpa-consolidate ng kanila pong mga prangkisa, makatatanggap din po ng subsidiya. Balitang Bayan! Nananawagan naman ang isang political group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad suspendin ang excise at value-added tax sa mga produktong petrolyo sa gitna na rin ang tensyon sa Middle East. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, kinakailangang agad suspendihin ang excise tax dahil ito na lang ang mabilisang paraan para maprotektahan ang mga mamimili habang nakareses ang Kongreso. May batas anya noong 2017 na nagpapahintulot sa pamahalaan na pansamantalang itigil ang koleksyon ng buwis sa langis upang kapag umabot sa 80 dolyar kada bariles ang presyo ng krudo sa loob ng 3 buwan. Gayunman, napasuna ang probisyong ito 5 taon na ang nakararaan. May kapangyarihan anya ngayon ang ehekutibo na agad suspendihin ang buwis sa langis. Iginiit pa ang dating mamabatas na hindi na kayang maghintay ng mga mamamayan, lalo yung mga motorista at consumer ng aksyon mula sa legislatura dahil nahihirapan na ang taong bayan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Balitang Bayan! Dahil na po sa malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, namimiligrong tumaas ang presyo ng imported products gaya ng mga pagkain. Ito'y bunsod nga po ng plano ng grupo ng mga truckers na magpataw ng mas mataas na delivery fees bilang tugon na rin sa lumalaki nilang gastos sa krudo. Ayon kay Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP President Mary Zapata, nakatakda nilang talakayin bukas ang posibleng rate adjustment. Aminado si Zapata na hindi naman sila maaaring magpakabayani sa lahat ng oras kapag ganito ang sitwasyon ng presyo ng langis. Naiintindihan naman anya ng kanilang mga kliyente, maging na mga importers at iba pang industriya tulad ng mga manufacturer ang kanilang hinaing o yung pinaguhugutan at ang pangangailangan ng dagdag na tracking rates. Samantala, ipinunto ni Zapata na bagaman maganda ang inilatag na fuel subsidy ng gobyerno, mas maiging mabigyan nito ang lahat ng sektor. Balitang Bayan! Sa oras po na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan.
Unahin po natin ang pag-uulat mula sa Malacanang. Bagong direksyon ng War on Drugs, nagbubunga na. Higit 60 billion pesos na halaga ng illegal na droga nasabat ayon kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas nitong nakalipas na 6 na buwan. Sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng PDEA, binanggit ng Pangulo na karamihan sa mga nakumpiska ay hinihinalang Cebu na natagpo ang palutang-lutang sa kanlurang baybayin ng bansa mula Region 1 hanggang Zambales. Ayon sa Pangulo, tinatayang 62 billion pesos ang halaga ng droga na na-intercept ng pamahalaan nitong nakaraang 3 taon. Iginit ng Pangulo na bunga ito ng bagong policy ng gobyerno na mas mapayapa at masinsinang pagtutok sa mga pangunahing ruta ng droga. Dahil dito marami anyang nailigtas na buhay at kabataan mula sa pagkaadik at pagkasira ng kinabukasan. Anya, epekto ito ng pagtutok ng pamahalaan sa mga malalaking shipment. Giit pa ng Pangulo, nangangahulugan ito na epektibo ang bagong konsepto ng kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Kaya naman binigyan din ng Pangulo na ipagpapatuloy ng gobyerno ang gantong direksyon at kumpiyansa ito na unti-unti nang nasasaksihan ng lahat ang magagandang epekto ng bagong patakaran na ito. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. AFP assets na gagamitin sa repatriation ng mga Pinoy na naiipit sa tensyon sa Middle East. Kasado na. Patrol 17 Jopel Peleño. Tiniyak ng AFP na kasado na ang kanilang mga asset na gagamitin para sa repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipinong naipit sa gera sa Middle East. Payag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakahanda na ang kanilang hanay para tulungang makabalik ng bansa ang mga kababayan nating apektado ng kaguluhan. Nakalatag na aniya ang mga contingency plan para sa gagawing repatriation effort anumang oras. Mahigpit na rin ani Padilla ang pakikipag-ugnayan nila sa mga kinaukulang ahensya para masiguro na magiging maayos, ligtas at matagumpay ang kanilang gagawing misyon. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Bilang naman ang mga Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan o rehistrado dyan sa Middle East, may lumobo pa ayon sa DFA. Kabunang detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Sa talaan ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 2.1 milyong Pilipino ang nakarehistro sa Middle East, samantalang para naman sa United Arab Emirates ay 648,929 na mga Pilipino natin ang nakarehistro. Sa Qatar ay aabot sa 222,563 o tinatayang kulang-kulang 3 milyong mga Pilipino ang nakarehistro sa mga nabanggit na bansa. Bukod pa dyan, ang mga hindi nakarehistrong mga kababayan natin. At sangayon kay Ambassador Tess Daza, ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, meron ng direktiba si Pangulong Marcos na maghanda ng plano kung sakaling lumala ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Subalit kaninang umaga ay nagpahayag si US President Donald Trump na magkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Gayunpaman, ang pamahalaan ay meron ng contingency measures kung sakaling lumala ang kaguluhan ay handa itong ilikas ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na kaguluhan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ. Balitang Bayan. Matala bagong konsepto ng drug war, epektibo ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes.
Sa halip na marahas, binabandila ng kasalukuyang administrasyon ang mas mahinahong paraan sa kampanya kontra droga. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay nakatuon sa prevention, rehabilitasyon at mahigpit na law enforcement laban sa malalaki at malilit na sindikato. Anya, tinagurian itong bloodless drug war na hindi umaasa sa dahas, kundi sa matibay na impormasyon, kooperasyon ng mamamayan at sistematikong pagpapatupad ng batas. Anya, kapag ang isang tao kasi ay nasabit sa iligal na droga, hindi ito dapat pinapatay kundi tinutulungang makabangon dahil mas gustong sirain ng pamahalaan ng droga at hindi ang buhay ng tao. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin balita, resolusyong nananawagang pauwi na si dating Pangulong Duterte ibinasura sa Senado. Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Hindi tinanggap ng Senate Bills and Index ang resolusyong inihain ni Senator Robin Hood Padilla ukol sa kahilingan na mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands, kung saan ito kasalukuyang nakakulong. Batay kasi sa Rules 44 ng Rules of the Senate, lahat ng paghahain ng panukalang batas at resolution ay kasabay ding matatapos sa pagsasara ng Kongreso. Matatanda ang June 11 na mag-adjourn sinidye ang 19th Congress. Dahil dito muling iahain ni Padilla sa June 30 sa pagsisimula ng 20th Congress ang resolution na nagpapahayag ng sense of the Senate para sa agarang repatriation ng dating Pangulo at sa pagpapatuloy na investigasyon na may kaugnayan sa anti-illegal drugs campaign na nakaraang administrasyon. Nakasaad pa sa resolution na walang Pilipino na nagsilbi ng 34 na taon sa gobyerno ang dapat na ikulong o litisin sa foreign tribunal para sa mga kasong nangyari sa bansa. Partikular na tinukoy ng Senador ang Article 2, Section 7 ng Constitution kung saan isinusulong ng Estado ang independent foreign policy, gayon din ang principle of complementarity na nakapaloob sa Rome Statute kung saan may limitasyon ang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, Financial Assistance Program para sa mga pribadong institusyon patuloy na isinasagawa ng PCSO. Atin pong alamin ang kabuuan ng detalyeng ihatid ni Maine Barreto. Hindi lang sa mga local government unit at pampublikong institusyon ang tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kasama rin sa kanilang mga programa ang mga pribadong institusyon tulad ng Bahay Ampunan at Home for the Aged. Sa ilalim ng Institutional Partnership Program o IPP ng PCSO, maaaring mag-apply ng financial assistance ang mga pribadong institusyon na nagkakahalaga ng 300,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Binanggit rin ni Ms. Leslie De Abanico, Social Welfare Officer ng PCSO, ang ilan sa mga coverage ng naturang financial assistance. Pakinggan natin ang ating panayam. So included po doon yung nutritional meals, additional yung mga pagkain po gaya po ng gatas. Kasi pag babies po, may specific na kailangan na po nila ng supplement o gatas talaga para sa growth po nila. So isa po yun sa ating binibigay na assistance sa ating programa. Tapos po speech and physical and occupational therapy. Ito po kasi nakita rin namin na sa makabagong panahon natin ngayon, dumadami po yung mga bata na nangangailangan ng therapy. So isa rin po yun sa ating tinutugon. And then yung programs po nagpo-promote ng physical wellness ng mga clientele natin sa mga institutions. Para sa dagdag impormasyon at mga requirement na kailangan para sa IPP, bisitahin lamang ang pcso.gov.ph. Para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. And speaking of PCSO, alam niyo po ba na kahit hindi po kayo nanalo at kahit hindi po ninyo natumbok ang mga winning combinations sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office o sa kahit anumang lotto games po nila,
Ayan, bawat taya po ninyo, sigurado yan po ay kawang gawa. Sa bawat ticket po ninyo, tiyak may matutulungan po tayong mga kapwa po nating Pinoy sa kanila po mga pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 27 sandali makalipas ang alas 12. Sa oras po na ganap ng alas 12:30 na po ng tanghali sa ikalawang segwada po ng Balitang Bayan. Pag-usapan po natin ang issue pa rin po dito sa labis ho. Sobra talaga yung pagtaas, no? Yung napakalaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Meron pong mga nananawagang grupo, unang-una na po dyan, yung mga transport group na suspindihin muna yung collection po ng excise tax sa langis. Meron din pong nananawagan, ito pong oil deregulation law ay repasuhin, silipin muli, lalo na po't paparating na po ang 20th Congress, though yung sa oil deregulation law, mukhang medyo matatagalan pa dahil sa Kongreso yan. Well, anyway, nasa kabilang linya po natin, hingan po natin ng reaksyon. Kabilang po sila sa mga grupo po na nananawagan na suspindihin nga po yung koleksyon ng excise tax sa langis. Si dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate. Kong, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, Kong. Drew, magandang tanghali sa iyo at magandang tanghali din sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood din sa ating social media. Opo, salamat po Kong sa inyo pong pagpapaunlak Kong. Kayo po ay nananawagan sa atin pong pamahalaan. Particular po, tama ho ba sa Department of Energy, though ito po ay kumbaga, matagal na itong panawagan, hindi lamang ho ninyo, pati rin po yung mga kasamahan po natin sa transport group at syempre, yung iba pang sektor may panawagan ho. Ano na ho ba ang status po nito, Kong? Well, alam mo, Drew, tama ka, matagal nang panawagan yan, pero talagang bingihan not only this present administration but even before, no, at hanggang ngayon, dahil talagang maling-mali yan, no? Nung panahon halimbawa na inimpose nila, pinasa nila yung train law na kung saan nagpatong ng value-added tax sa ating petroleum products, no, including itong diesel. Dati kasi Opo, Kong? The tax. Although, Drew? Ano po yun? Naputol po, Kong? Naputol po? Ano po yung binabanggit po ninyo, Kong? Dati kasi, Drew, yung diesel, for example, walang value-added tax yan. Zero rated yan dahil napaka-sensitive ng diesel, di ba? Ang daming gumagamit ng diesel. Pero yung excise tax. No? Pero noong 2017, nung panahon ni President Duterte, niratsada nila yan. No? Pinatungan nila ng value-added tax na rin yung diesel. At ang kanilang pakonsuelo de bobo lang noon, pag umabot raw yung presyohan sa world market ng $80 per barrel ay pwedeng isuspend yung implementation ng value-added tax. Pero it did not hindi pa nangyari yan, Drew. Siguro once lang nangyari nung panahon ng pandemic. No? Pero pero after that wala na, no? So ngayon, naharap na naman tayo sa ganitong malaking problema. Sa linggo ito, 2 beses ata magtataas ng presyo ang mga petroleum companies, no? Tapos dahil nga sa kaguluhan sa gitnang silangan ay sisipa pa uli itong presyo ng petroleum. Nananalangin tayo kung wag naman na sanang magkagulo pa uli kasi lahat tayo apektado rito, di ba? Kong, pero tama ka, Drew. Kung sususpindihin, teka, ilang porsyento nga ulit ang ipinapataw na excise tax sa crude sa langis? Ang excise tax kasi depende yan sa volume, no? Pero ang malinaw dyan, yung value-added tax, 12% yan. No? At ang masama kasi niyan, Drew, yung value-added tax,
pass on charges yan, no? Ibig sabihin, ultimately ang magbabayad niyan yung mga consumers or yung mga commuters, no? Kung transportation yan. So talagang pasa-pasa lang yan doon. So yung 12%, sabi nga namin, pwede namang i-suspend yan, no? Pero alam natin ano lang yan panandali ang solusyon, no? Hindi pang matagalan yan. Oo. Ang amin talagang long-term na panawagan, nabanggit mo na rin yan kanina, irepaso talaga itong oil deregulation law, no? Dahil sa ngayon kasi hostage tayo ng mga oil oligarchs. Hindi nga natin alam paano ba yung presyohan nila, bakit linggo-linggo. No, yung mga oil companies. Ang naging papel na lang ng gobyerno, taga-anunsyo na lang kung magkano yung itataas ng mga oil companies, no? So ganun na lang ang kanyang papel. Anong klaseng gobyerno yan kung hindi niya ma-regulate yung isang napaka-sensitibong produkto, no? In contrast, pag ang mga transport groups ay humihingi ng pagtaas ng pamasahe, dadaan sila sa butas ng karayom. No, kahit ang gusto nilang itaas ay 1 piso lang or 2 piso, dadaan sila sa butas ng karayom. Tapos hindi kagyat na pinagbibigyan niya ng gobyerno, no? Pero pag oil companies, walang magawa ang gobyerno, no? Taga-announce na lang ang DOE. So talagang kailangan irepaso na yung oil deregulation law. Napaka-importanting produkto yan. Hindi pwedeng walang regulatory power ang gobyerno diyan, no? Yes, Drew. Kasi pagpasok pa 28th Congress by July pa Tapos may ganito pa tayong sitwasyon. So, kung oil deregulation law, yung pagrepaso, baka matatagalan pa tayo sa paghihintay, di ba? Tama ka, Drew, no? Medyo matatagalan pa yan dahil kailangan ng congressional action yan. Dapat asap na yan, di ba? But the executive has enough powers, no? Especially during mga emergency situations, mga administrative powers, so pwede niyang gamitin actually, no? Kung talagang seryoso ang Marcos government, pagpasok ng 20th Congress, i-certify niya as urgent itong mga bills na ito, no? Halimbawa, yung pagrepaso sa oil deregulation law. Halimbawa, may nakainbin din tayo dyan, Drew, yung unbundling act, no, or bill. Ko yun. Tandaan mo yun, no? Yung matagal na natin pinaglalaban yan dahil bulag tayo sa presyohan na ginagawa ng mga oil companies, no? Andyan din yung isa pang panukalang batas ng bayan muna matagal na rin, yung bulk bulk purchase ng gobyerno, no? Ibig sabihin yung gobyerno mismo dahil siya ang pinakamalaking consumer, nagko-consume ng oil, dapat bibili siya ng bulto-bulto, no? At siya yung magdi-distribute dito doon sa kanyang mga ahensya, no? Andyan rin yung bill natin na ibalik sa kontrol ng gobyerno ang Petron, no? Dahil kung naalala mo, Drew, kasi naalala mo noon, dahil kontrolado ng gobyerno ang Petron, kahit nagkakasabuatan itong ibang oil companies, ay pwede niyang ibenta yung kanyang petroleum products at a lower price. Di ba kung natatanda mo rin way back, di ba pag kakaupo pa lang ni Pangulong Marcos Jr., nag-alok na si Ramon Ang, open naman daw siya na ibenta ulit sa gobyerno itong tama, dapat yung Petron. Bukas naman siya dun sa ganung idea para makatulong na rin marahil, di ba? So I don't know kung ito ba ay nagmaterialize, though ngayong sitwasyon ay mukhang mas kailangan natin yung ganyang mga idea, no? Wala para dapat sinunggaban ng gobyerno yun, Drew. Dapat sinunggaban na ng gobyerno yun, yung offer ni Ramon Ang, no, na pwede niyang ibenta balik, no, sa gobyerno yung majority ownership ng Petron, no. Yun nga lang, kung seryoso yung gobyerno nga na i-address itong problema natin, no, hindi kasi napaka-volatile ng situation sa gitnang silangan, no. Pero kung sususpendihin ba kung gaano katagal? Ayun ang gusto malaman din siyempre ng ating mga mamamayan, at ito ba, malaki ba, magkano bang mawawala
sa kaban ng bayan kung sususpindihin itong buwis sa langis? Ano naman, totoo, merong mawala draw, pero hindi naman ito pang tagalan. Oo. Dati hindi ko na maalala, may computation noon yung Department of Finance. Pero tingin namin, kayang saluhin ng gobyerno yan. Ayun. Yun lang naman. Nagwawaldas nga tayo ng ibang pondo na walang pakinabang sa mamamayan. So ito, kayang saluhin ng gobyerno. Anyway, hindi naman natin sinabi na tanggalin lahat na buwis. Ang amin nga at the minimum, yung value added tax lang muna. Kung ayaw ng gobyerno pati ang excise tax. Din yung value added tax dahil kalahati ng presyo, halimbawa 1 litro na 56 pesos, kalahati diyan puro buwis yan, draw. So kung ang value added tax to 12% ay isuspend mo muna, hindi naman talakhan na mawala ng gobyerno talaga, so hanggang mag-stabilize lang yung presyohan sa world market. So yun yung mga stopgap measures na tingin namin. Kasi dati ang solusyon lang ng gobyerno magbibigay ng subsidy sa mga drivers, subsidy. Pero ang nakikinabang niyan, hindi lang naman ng public transport ang nahihirapan, di ba? Marami din namang, halimbawa, yung motorsiklo lang, yung mga private cars ng mga empleyado. So bakit, so hindi effective yung subsidy lang sa public transport. So mas maraming makikinabang kung i-suspend natin yung value added tax, across the board ang yan makikinabang. Across the board. Oo, pero maganda yan hopefully at maisip ng ating gobyerno itong pero ano ba kayo ba kung aalisin yung value added tax, let's say isususpend, pwede bang ibaba na lang yung VAT, yung excise tax? I mean, gawin na lang nating 6%. Is it actually appealable ba sa inyo yun? Does it alam mo, lahat naman ito legislative ang sa amin talaga noon alam mo, ang diesel zero rate mo na yan, ibalik mo sa zero rate. Hindi ko naman sinabi na wag mong i-tax ang diesel, meron nga excise tax yan at marami pang ibang taxes yan. So at least yung diesel, kung tanggalin mo yung 12% value added tax, may ibsan yung hindi naman kunti, mawala na ang papasanin dahil nga yan pass on charges pinapasa yung value added tax hindi naman kinakarga ng mga oil companies yan, pinapasa lang nila sa mga consumers yan. So talaga ang nahihirapan diyan ang consumers. Di ang i-tax mo ng malaki ang income tax ng oil companies dahil hindi naman nagre-report ng oil companies every year na nalulugi sila, Every year, kung tingnan mo yung report ng mga oil companies, bilyon-bilyon ang kinikita nila every year. Di yun ang itaas. Kung gusto mong kumita talaga ang gobyerno, i-tax nga yung may nakabinbin kami diyan sa Congress na wealth tax you tax the millionaires and the billionaires. Sa value added tax, regressive na tax dahil pinapasa mo lang sa consumers, So, dapat ang buwisan natin itong mga bilyonaryo natin na mga negosyante, Kung kayo ba'y naniniwala na ito na yung sinasabi na oil crisis? Well, sana hindi ito tatagal, Drew, dahil para ito rin yung nangyari, kung maalala mo, medyo bata pa ako noon, in the 70s, nung nagkaroon ng matinding oil crisis, na dahil nga doon, ang napilitan tayo na mag-export ng ating human resources dahil bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas nung magka-oil crisis in the 70s. So ito namang nangyaring kaguluhan ngayon na sa aming tingin talagang kasalanan ito ng mga malalaking bansa katulad ng Amerika at yung nanggugulo sila dyan. Yung mga unilateral nila na aksyon na sa halip na dalhin sa isang diplomatic na solusyon, mas gusto nilang gera dahil pwede kasi nilang kumikita gaya itong ginawa ng Amerika nung bago, di parang na-promote na uli itong mga bagong armas nila, yung mga bunker buster na mga bombo nila na first time ginamit daw doon sa Iran. Di pwede na nilang ibenta uli ito sa mga
kliyente nilang mga bansa, ano? At yung kanilang, so talagang yan yung isang tingin namin no? Nasa halip na itulak yung diplomatic Pero may solution. ceasefire daw. Oo, in-announce na ni Trump dahil Donald Trump, siguro sila tatamaan din ng kanilang ekonomiya pag nagtuloy-tuloy ito. No? Can you imagine pag sinara ng Iran yung Strait of Hormuz? No? Talagang Kung tutuluyan world nila economy talagang will be... damay-damay tayo. Damay-damay. Mas lalo na tayo dahil napakaliit nating bansa. Yes, at tayo ay nag-i-import lamang ng langis. Isa tayo sa mga numero unong importer ng langis dito sa Southeast Asia, di ho ba kong? Pero hopefully ayos na po itong hidwaan po na ito kasi talagang wala tayong wala tayong pupuntahan kundi mag-import di ba? Kong ano ho ba ang inyo po mga panawagan at kasi ngayon pong araw ho na ito ng Martes, yung first round ng big time oil price hike, yung malaki pong dagdag presyo, meron pang susunod na dagdag sa Huwebes, yung second round. Baka meron ho kayong mga karagdagang pampayo po sa DOE, sa gobyerno, DOTR, at siyempre sa mga oil companies. In general ng drone, yung panawagan natin sa Marcos government na atupagin na itong mga nakabinbin na mga proposals na pagaan sa pinapasan ng problema ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung problema pag sumipa ang presyo ng petroleum products, at mag-proactive ang Marcos administration, dahil nga at the end of the day, ang kanino bang interest dapat ang unahin natin, di ba? Dapat ang interest ng mamamayan, hindi yung interest ng mga ilang mga negosyante, So siyempre, hindi pa natin alam kung saan nahantong itong kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Ang executive has vast powers, nasa kanyang control na pwede niyang gamitin para maano natin ang ating mga kababayan, matulungan natin sila. Alright. Nako, ang isa pang inaabangan natin mabot doon. So, yun lang muna, Dro, Opo. Salamat po, Kong, at umaasa po tayo, nananalangin po tayo na wag na sanang lumala pa ang kaguluhan dyan po sa gitnang silangan. Magandang tanghali po, dating Congressman Carlos Zarate. Salamat po muli. Dagang salamat. Maraming salamat. Ayan, dagang salamat si Ginoong Carlos Zarate, Attorney Carlos Zarate, dati pong kinatawan ng Bayan Muna Party List, dyan po yan sa Kamara. Balitang Bayan. Babalik po muli Balitang Bayan makalipas namin ang mga paalala oras. Attorney Werner Contehino, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 1 ng ilang pang mga balita. Tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Kooperasyon ng mga mangingisda na susi sa pagkakadiskubre ng shabu shipment kinilala ni Pangulong Marcos. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malaking ambag ng mga lokal na mangingisda sa pagkakadiskubre ng mga pakete ng droga na natagpuan sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga mamamayan mismo ang unang nakadiskubre at nagsumbong sa mga otoridad dahilan upang maikasa ang joint operations. Hindi niya ito mangyayari kung walang malasakit ang mga ordinaryong Pilipino na siyang naging daan upang makumpiska ang napakaraming kontrabando. Wala man anyang naaresto sa mga operasyon, ngunit mahalagang ipunto na hindi pumasok o hindi raw naipasok sa merkado ang droga na maaaring nagdulot ng adeksyon at kamatayan kung naikalat. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, sa iba pa ring balita, suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panukala ng Department of Agriculture na magpatupad ng reforma sa National Food Authority upang mapababa
ang presyo ng bigas. Tulungan ng mga magsasaka at patatagin ang sistema ng supply ng pagkain sa bansa. Layunin ng panukalang isinumite ng Department of Agriculture sa Malacanang na ibalik ang kapangyarihan ng NFA na bumili ng palay sa tamang presyo at tiyakin na sapat ang supply ng bigas para mapatatag ang presyo nito. Ayon sa leader ng Kamara, agad na tutugunan ng mababang kapulungan ng panukalang batas kapag ito ay naisumite na sa Kongreso. Ang panukalaang ito ay patunay na prioridad ng mga miyembro ng Kamara ang pangangailangan ng mga ordinaryong Pinoy, lalo na mga magsasaka na nagpapakain sa mga mamamayan at mga consumer na nagsusumikap sa gitna ng tumataas na presyo ng pagkain. Sa ilalim ng panukala, bibigyan muli ng kapangyarihan ng NFA na bumili ng palay sa makatarungang presyo at magkaroon ng mas matatag na buffer stock system upang makakilos agad sa panahon ng sakuna, hoarding o pagmamanipula sa merkado. Balitang Bayan. Petisyon na magsagawa ng manual recount sa nagdaang May 12 midterm elections, sasagutin at dedepensahan ng COMELEC. Patrol 24, June Samson sa detalye. Tiniyak ng Komisyon ng Elections na nakahanda silang sagutin ang petisyong inihain ng PDP laban sa Korte Suprema na humihiling ng mano-manong bilangan para sa mga kandidatong senador nitong 2025 midterm elections. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kung ang isang senador o congressman ay naiproklama na nanumpa na at opisyal ng nanukulan pagsapit ng June 30, ay magiging otomatikong wala ng jurisdiction sa kanila ang COMELEC at maging ang Korte Suprema. Iginiit pa ni Garcia ang nakabatay sa konstitusyon na ang lahat ng issue kasong may kinalaman sa mga nanalong senador at kongresista ay saklaw na ng jurisdiksyon ng Senate Electoral Tribunal at House of Representatives Electoral Tribunal. Ganun man ay tiniyak ni Garcia na susunod sila sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. International community hinimok na tumulong naman sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Panibagong pambubuli sa BFAR vessel kinondena. Babalik mula sa Senado, Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang Association of Southeast Asian Nations at international countries na makiisa sa mamamayang Pilipino sa pagtatanggol sa soberenya, katatagan at seguridad ng rehiyon at higit sa lahat ang panuntunan ng batas sa West Philippine Sea. Ang panawagan ay ginawa ni Senator Estrada makaraang kondinahin ang panibagong insidente ng pambubuli sa sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagwa ng resupply mission. Ayon kay Estrada, walang karapatan ang sinumang dayuhang bansa na harangin ang anumang humanitarian at supply missions sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Paalala ng senador na ayon sa 2016 Arbitral Award sa United Nations Convention on the Law of the Sea na ginagarantiya ng lahat ng estado ang karapatang mag-navigate ng malaya sa loob ng kanilang EEZ. Hinimok naman ni Estrada na tigilan na ng dayuhang bansa ang marahas na aksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Wala anyang nilalabag na batas sa mga barko ng BFAR sa kanilang paglalayag sa loob ng karagatan na sakop ng ating bansa. Ito si Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kamara, pabor naman sa pahayag ni PBBM na huwag makialam sa impeachment trial ni VP Sara. Ang pag-ulat naman mula kay Patrol 30, Jelly Mendez.
Sang-ayon na si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hindi niya pangingialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, ipinaliwanag ni Congressman Chua na ang impeachment trial ay constitutional duty ng Senado at ng Kamara. Mas magandaan niyang gampanan na lamang ng palasyo ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil maraming dapat natutukan si Pangulong Marcos. Una nang binanggit ni PBBM na wala umano siyang oras para magkaroon ng papel sa impeachment trial ni VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. War on drugs, pinatitindi mula kanto hanggang kartel ayon kay PBBM. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Mariing ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police na huwag lamang tutukan ang malalaking sindikato kundi pati na rin ang mga malilit na pusher sa kanto. Anya, mahalagang mawala ang presensya ng bentahan ng droga sa mga pamayanan upang mas maging panatag ang loob ng taong bayan. Anya, kapag may nagbebenta raw kasi ng droga sa tabi ng eskwelahan o bahay mismo, hindi ligtas ang bawat isa kaya dapat habulin kahit ang mga maliliit na tulak ng iligal na droga. Binanggit din ni Pangulong Marcos na kabilang sa bagong strategy ng pamahalaan ang pagpapataas ng police visibility at mabilis ang operasyon sa mga lugar na may mga report ng bentahan ng ipinagbabawal na droga. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. COMELEC hihingi naman ng paglilinaw sa Korte Suprema kaugnay sa pag-upo sa pwesto ng second placer kapag na-disqualifika ang nanalong kandidato. Sa report mula kay Patrol 24, June Samson. Tiniyak ng Komisyon ng Eleksyon na maghahain sila ng motion for reconsideration para linawin ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing walang legal na pasihan para palitan o iproklama ang second placer sa eleksyon kung madi-disqualify o matatanggal ang nanalong kandidato. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na malaki ang magiging epekto ng naturang desisyon lalo na at may mga nauna na ang umupong second placer na kandidato. Bukod dyan ay nais din linawin ng COMELEC kung sakop ba ng desisyon ng mga kandidatong na-disqualify o kinansila ang Certificate of Candidacy. Ipinaliwanag pa ni Garcia na kung hindi pa magiging final and executory ang desisyon ng Supreme Court pagsapit ng June 30, ay posibleng ang mga naiproklamang kandidato pa rin ang uupo sa pwesto. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At yan po ang kabuuan ng mga balita dito po sa Balitang Bayan. Pero bago tayo tuloy ang bumitaw, batiin muna natin ang isa pong maligayang kaarawan. Ang ating pong kasamahan dito po sa impilan, si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Ang atin pong anchor ng Usapang Senado at syempre ang atin pong Senate reporter. At happy birthday din kay Kuyang Rod Luna, ang ating pong tech dyan po sa DWIZ Iloilo. Yan. Happy birthday kay Kuyang Rod Luna na namimiss na natin. Ilang dekada na po ang nakalilipas nang huli po nating nakita si Kuyang Rod Luna. Happy birthday, Kuyang Rod. Alright, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya